served the Lord for many years. He has been actively involved in CCF and started his journey way back in CCF Baguio and now in CCF La Trinidad. And through the years, he has been passionate about reaching and discipling young people. So yung mga taga-elevate dyan, especially in campus ministry. Helping students grow in their faith and walk with God. Together with his wife, Ate Myra, and they are actively serving the campus. And campus is rather here in La Trinidad. So nasa BSU sila, sa CCDC. Tanungin nyo lang mamaya. And investing their time, their energy and heart in the next generation, for those generations to know Jesus more. And he's also a loving husband and a father of two, Mariah and Levi, and who are also part of the ministry. And let us welcome our speaker tonight, Piolo Pascual. We are not Good evening, brothers and sisters in Christ. It's so nice to be here. And I want you to know that your presence makes my heart feel at ease because we know, I know, and you know that we belong to a wonderful, one big family. Just like the name of our group, D1G, big. We are so big, we're getting big. Ha ha ha. As you can see, I intentionally wrote my script for tonight. So you will be listening to this message from start to finish. So allow me to continue. Because I don't want to make any mistakes communicating God's word to you. I believe that doing this will minimize, if not eliminate, the possibility of committing mistakes. Am I right? They should answer. Am I right? Shall we continue? Shall we continue? Turn to page 2. Ask your audience. Are you ready? Hindi na natin ito. This is the way I chose to introduce our topic because for most of us, we are really, we are afraid to commit mistakes. In taking examinations, whether you will get, you'll get a driver's license, final exams, mag-exam ka for visa, entering into a relationship, we are so afraid to committing mistakes. That's why I wrote my script. So, welcome for the second part of our, I think this 4-part series, which meron tayong title, hindi ang title. The title for that series is Before You Fall. And yung part 1 po natin, na ang ganda ng pagkakabili sa atin ng ating uncle, na si Uncle June, the biblical foundation of love, sabi niya, di ba? And then for part number 2, which is for tonight, before you choose someone. Sino ba dito yung parang ikaw, napili ka na? Napili ka na. Hindi yung perform sa school hindi yung gano'n yung napili ka na. O nakapili ka na. Napili ka na. Tapos meron siyang subtitle na discerning what really matters. This is very important. That's why you can notice na in our church, which is pangalan ng church natin, Christ Mission Fellowship, and for this age bracket, ang tawag natin dito, the life stage ng singles, we are we want to be very intentional in communicating to you that
truths from the scripture. Baka iniisip kasi ng iba dito na ang pag-uusapan niya, magpapakilig na naman sila dyan, parang magpukwenta na naman, parang kiligin sila, tapos magtatanungan na naman. No, hindi po yun. Alam niyo ba, you are growing from event to event. Hindi mo na napapansin, you are acquiring knowledge, and not just knowledge. And if you are very keen in observing, if you are intentional then in applying what you are learning, you are growing. Hopefully, you are growing positively kasi, di ba, marami naman tayo. Kaya, maraming paraan ng pag-grow. Itong series na to, I believe, they created this kind of series because we are surrounded with a lot of parang, nung mga bata pa kami, hindi naman nangyayari ito. Hindi namin alam yung term na situationship. Actually, half of our discussion for tonight will revolve around that term, situationship. I don't even know that there is such a word. Parang doon ko lang na yun sa isang event lang din ng church na naman yung situationship din. Namumula ka na. And I know that you know what I'm talking about, the term. And we are also surrounded, this culture, they're trying to normalize yung situationship. Casual talking, alam mo yun, yung parang, okay, ano naman ngayon, ano lang naman kami, malabas kami, nasa talking stage kami, and never-ending stage naman yung talking niya, kailan ba magpupunta yan sa next level? Diba? Ano ba pinag-uusapan dyan? Politics? And aside from situationship and casual talking, nandoon ka pag yung situationship kasi talagang hindi mo, alam mo DDR, define the relationship. Walang ganun dun undefined yung relationship nyo. Tapos, ngayon pa, meron nasa season na to, naglumabas din yung salitang ghosting. Alam mo yun, parang lang siguro hindi masakit. Ang totoo lang naman iniwan. Sasaktan ko na kayo. Iniwan ka lang naman, ghosting. And yung season of let's just see where this goes. Ito yung mga season na pinupuntahan ng mga tao. Hindi ako gumagana yung clicker natin. Gumagana yung clicker natin. And the main reason why we are so intentional about communicating in this room, kasi in the future, we have this vision. We envision our church, our organ, and even the nation to be able to come up with righteous family, happy family, yung family na normal, alam mo yun, yung, excuse me for this, pero may mga bata doon sa eskwelahan namin dati, they came from the States and from the West, so mga European, mga Scandinavian countries. Tapos, yung mga textbook natin sa Pilipinas, pagbukas mo doon, nakalagay doon, Filipino family, lalaki yung tatay, babae yung tatay, meron silang several sons and daughters. Alam mo yung mga estudyante, teacher in our school, there are several types of family, and this is just one type. Sa kanila pala pag sinabi mong family, pwedeng both male or both female yung mga parents nila and with children. That's a big lie. Paano kayo magkaroon ng children? Diba? Pero gano'n, ito na yung society, ito yung gustong i-offer sa akin ng society. Diba? Kaya, napaka-intentional ng church para sa atin yan. And for most of us, we keep on attending event after event, month in, month out, week in, week out, kapag nasa sa church. And we are expecting for people to experience growth. Everybody say growth. Growth. Yun ang gusto natin. Hindi lang minsan, nagkamali na yung kapitbahay mo, nagkamali na yung kaklasin mo, he entered or she entered into a wrong relationship. Alam mo yun, napaka-naive mo na you also commit the same mistake. Hindi ka pa natuto, hindi ka pa nakakuha ng growth doon sa experience nila. Di ba? Ikaw naman, kuya, para ka naman hindi naging high school, para ka naman hindi naging bata. You allow us to grow naman. Yes, we all want you to grow as parents, as church leader. We
kayong mga, nakatingin kayo sa akin ngayon, because we all want you to experience to experience growth. Pero at least man lang, yung mga pagkakamali ng kapitbahay, ng mga lolo, ng mga tatay at nanay natin, huwag na lang puntahan. Diba? Everybody say grow. Di ba? Ito yung gustong nakita ko, the overarching purpose ng message na to is talaga to eliminate at most, talagang mawala na itong mga ganito. Kasi for the longest time, you've been listening to these messages, di ba? This type of messages, na-invite ka sa ibang church, dito sa church na to, nakabasa ka ng libro, ito talaga ini-encourage. Pagka nagkamali ka pa, ito yung nasabihin ko sa iyo, tigas lang talaga yung ulo mo. Huwag kang magagaling sa akin, tatay ka kasi ako eh. Tatay mo na ako eh. Huwag kang magagaling. And kung nagbabasa tayo ng Bible, may gantong verse yung Bible natin. Ayan, di ba? Everybody, let's read. Ready? Go! Kung bubuuin pa natin yung passage na yan, yung 13 and 14 babasahin mo, sabi nung sumulat ng Hebrews, hindi daw si Paul yung sumulat yan. Sabi nung writer ng Hebrews, sabi na, dapat ngayon malago na kayo. Dapat kayo, iba sa inyo ngayon, tagapagturo na. Minister sa dapat kayo. Kung kakain lang kayo ng solid food, and it's not referring to the practical, to the literal solid food. Dapat, hindi mo iniiwasan yung mabibigat na yung mabibigat na aral. Yung mabibigat na challenge sa church, dapat pinupuntahan mo din. Yung katulad dito, yung ang pinag-uusapan, real life scenario. Kaya nga sabi namin sa mga high school, sa mga junior high school, senior high school, and college, pag-usapan natin yung sex sa school in an educational manner. Kasi pag pinag-usapan yan sa Elevate, sa B1G, very educational. Pag pinag-usapan niyang part na yan, yung entering into a relationship, na kayo lang, chismis yun. Alam mo, may nakita ako. Ano yung nakita mo? Eto. Alam mo, chismis yun eh. Ano ba dapat ang gawin yung pagkaganyan? Ang sabi ng kapit. Ganun. No! Saan mo nakuha yung mga knowledge niya? Sa internet lang eh. Di ba? Saan mo nakuha yan? Alam mo, manig ka ng-elevate yung mga kapatid ninyong high school, college, paatid kong elevate. Educational kami doon. Paatid mo sa church, tuturuan sila doon. Hindi tayo dapat umiiwas sa mga solid food because it will cause us to experience growth. Everybody say growth. Dapat matagal ka na Matagal na tayo dapat nagsipag lumago. Matagal ka na dapat matibay. Umiiwas ka lang. Kapag alam mong matatouch yung issue mo, di ka aaten. Kapag alam mong matatouch yung issue mo, iiwasan mo makontent ng D-group kasi pag-uusapan din yung issue ko eh. Diba? Kasi gano'n naman noon na mas nasabihan ng D-group leader mo na red flag yan. Red flag yan. Diba si ate, red flag na red. Diba? Tapos hindi ka nagpakita sa D-group, diba? Si Kuya, si Kuya, red flag mo na red flag. Para naman kawalan mo na ako. Ma-experience to. Eto na, umattend ka ng D-group, umiiyak. Paano ang tigas na ulo mo eh? Iniiwasan mo yung ganito, dapat, and then, kung dapat malago ka na, you will learn to discern. Everybody say discernment. Discernment. Dapat matagal mo nang alam yan. Hindi yan pang matandang bagay. Sabi ni Paul kay Timothy, do not let people look down on you because of your young age. But set an example. Mas matanda na kayo doon sa tinutukoy na yan ngayon, di ba? Kaya, palakpakan niyo yung mga sarili niyo kasi umattend kayo ngayon dito. Nakahanda kayong mga pagalitan. Balik tayo sa script. Dapat, matagal na dapat marunong. Alam mo yung discernment is a gift from the Spirit. Alam mo yung discernment? Let's read. Kuya, what is discernment ba? Everybody, let's read. Discernment is the God-given authority. Ready, go. God-given ability to recognize, distinguish, evaluate rightly between truth and error, good and evil, wisdom and foolishness, according to
Pagpasok mo sa isang sitwasyon, pagpasok mo sa isang senaryo, kinakausap ka ng Holy Spirit. Meron ba Holy Spirit yan? God-given ability. Sinasabi sa'yo ni Lord, tama yan. Tamang group yung kasalihan mo. B1G, magtatagal ka dyan. Mag-grow ka dyan. Yan, di ba? Yun yung sabi sa'yo. Hindi ito yung discernment, hindi ito yung nabuhula. Hindi ito yung nagka-trial and error. Discernment, it is a God-given ability to what? To recognize, distinguish, masama ito, mabuti ito, hindi ko susubukan ito makakapagpabuti sa akin. Ito, totoo. Ito, hindi. Diba? Truth and error. Good and evil. Dito talagang lalago ako dito, magagamit ko yung mga natutunan ko. Everybody say discernment. Discernment. Do you want to develop discernment? Yan ang magandang usapan, di ba? Pero yung discernment kasi, katulad na sinabi ko kanina, it's a God-given ability. And as you, habang ginagamit mo to, you are growing in discernment. Ganda. Yun ang maganda. Natuwa ko kayo. Naiintindihan ninyo ngayon. Yun nga lang, kaya kakaiwas sa mga ganitong klaseng mga discussion or learning. Dapat matagal ka na Dapat isa ka na sa mga nag-lead ng mga bata. Look at this scenario. Gusto mo ma-impress ka dito. During early in the book of Acts chapter 15, meron silang dinidiscuss doon. Yung Jerusalem Council, nag-uusap sila. Sabi ng mga Christians who happens to be parang meron silang background of course Judaism, and then naging Christian sila, and we all know na ang salvation is by grace alone. Ito namang mga partly yung half siguro, marami sila, gusto nilang bigyan ng napakaraming rules yung mga gustong pumasok sa Christianity. Gusto nilang magpa-circumcise sila. They also want to impose rules na kailangan you also need to observe the 7 different feasts ng Israel. They want to impose. Tapos nag-meeting sila. And they came up, God impressed to them. They came up with a definite solution, decision. Alam mo kung paano sila nag-arrive sa isang decision? Look at this verse. Dito pala. Ayan. Look at this verse. It seemed good to the Holy Spirit and to us. Ulitin ko yun. It seemed good to the Holy Spirit and to us. Not to burden you, not to burden the people with anything beyond the following requirements. Look at those highlighted words. It seemed good to the Holy Spirit and to us. Question. Have you arrived in that level of intimacy with the Holy Spirit na aligned na yung decision making nyo? Alam mo na ayaw ni Holy Spirit nito, therefore hindi mo na siya gagawin. Alam mo na gusto ni Lord ito, therefore dun ka. Sabi ni James, it seemed good to the Holy Spirit and we all agree, let's not burden them with a lot of anything beyond. Sabi na, ang question ko dito, ito yung discernment. Palagay ko, hindi palagay ko Hindi palagay ko. Talagang sinabi doon na nag-a-align yung kanilang yung alignment ng gusto ni Lord at saka ni Holy Spirit at saka ni Holy Spirit ni Lord. Tsaka yung gusto mo, nagja-jive. Pero marami sa atin, sumasablay talaga. Masablay, di ba? Sablay. Di ba may kanta dyan? Ako ang dati kinakanta ko yun, may sumaway sa akin. Uy! Christian ka kaya? Sabi na ay ganun. Okay. Pero yung iba, nagpapanggap. Alam mo yung mga denomination na hawakan ka sa kamay kasi pag-pray ka tapos ipokrapi sa'yo. Magbibigay ng pagkakas ng words sa'yo. Alam mo brother, kita ko yung picture dito. Yun ako tapos sabihin sa'yo, parang ina-activate nila yung nag-give of prophecy and give of discernment. Well, I know, I believe, meron na lang nagiging ganun, meron
ina-apply talaga yun sa church. It's power gifts yun eh. Power gifts yun ng Holy Spirit. Pero yung iba sa atin, sobrang ingat. Sobrang ingat. Bear in mind that, discernment is not suspicion. Pag tinanong ka, brother, ano yung gift mo? Ako, encouragement yung gift ko. Ikaw, anong gift mo? Ako, I have gift of teaching. Ikaw, ano yung gift mo? I believe, binigyan ako ni Lord ng gift of discernment. Ikaw, anong gift mo? Suspicion. Hindi gift yun. Alam mo yun, lahat ng dumating na tao sa buhay mo, suspecha mo. Ba't? Naman ko puro totoo. May lumapit sa'yo, may dalang bulaklak. Di ba? Liligawan ako dito Suspecha mo lang yun. Yung liligawan ka, lahat ng dumating na tao may suspecha ka. Lahat ng tinapakan mo church may suspecha ka. Well, discernment is not suspicion. Suspicion is not a gift. Pero ito yung pag-aalala ninyo. Paano mo magagamit itong gift na to in entering into a relationship? Di ba? Okay ba daw yung nung nagbala ka na mag-entertain ng suitor, ano ka na, excited ka na, at malaya ka na, at excited ka, malaya ka pa. Di ba? Tapos, para hindi ka magkamali, let's use God-given ability to discern in entering into a relationship. Tatlo lang po ito. Let's dive into the first point. Number 1. Discern clarity over ambiguity. Do you have any question? What is? Yeah! Sabi ko na nag-judge yung ating mga isip di ba? Do you have any question? What is? It's synonymous with the word vague. Very broad, di ba? Discernment, discern clarity, sabi niya. Pagpasok mo sa isang relationship, or balak mo na, or may nag-aaya sa iyo to be into a relationship, will you, can you, or should you, we must discern clarity over the vagueness ng ino-offer niya sa'yo. Tinabihan ka, tapos kinabukasan, nasa relationship na pala kayo. Anong tawag mo sa relationship mo? Well, mukha na nung nagkakaintindihan kami, we are now in a situationship. Patukan kaya kita. Pakidefine mo nga sa akin yan kung ano yung sinasabi mong situation. Well, pero yung siya at saka ikaw, magkakaintindihan kayo. Parehas kayong bukang. Parehas kayong hibang. Paano yun? Mamaya malalaman ninyo. Tingnan nyo kung ano yung yung opposition ng Bible dun sa idea na yun. Look at this. Let your statement be yes. Be yes. Sabi na, di ba? And your no, no. For whatever is more than this is from. Di ba yun yung ambiguity na sinasabi? Hindi mo alam, ang luwag-luwag talaga nung pwede mong isipin. Yung walang clarity. Sa atin dito, sino ba sa inyo ang ayaw ng clarity kapag pagdating sa relationship? Di ba? Clarity is king when it comes to relationship. Nung kami ni Ate Myra din yun. Nakatira ako sa isang mission house, binigyan namin siya ng isang room doon, nakaupo kami isang gabi ba yun ng hapon? Around 8 p.m. Nakaupo kami ganun. 3 years na kami nasa relationship. Boyfriend niya ako, girlfriend ko siya, maliwanag yun. Yes! Tapos umupo kami doon. May lamesa sa gitna namin, tapos nakatingin sa mga mata ko. Pwede, hindi ako makaiwas, tinignan ko rin. Sabi ko, gano'n, saan ba papunta to? Oo, alam namin kasi sabi rin naman ng mga uncle niya, tsaka ng mga uncle niya kasi nung nagkakilala kami, namatay dad, hindi dahil sa akin namatay mami niya, tapos namatay yung daddy niya, so orphan na siya. Sabi ng mga uncle, mga auntie niya, ba't di pa kayo magpakasal? I was 28 then, tapos siya 23.
Magtatulog. Kasi wala mo, umano mo ka ba? O, 5 year ano kami ang gap namin eh. So, doon pa lang sa pagkakaupo namin doon sa gabi na yun, alam namin na it will just take for us some time at magiging mag-asawa na kami. Diba? Di ba mas maganda yun? Sige, hindi pa kayo abisahin kayo, mamaya. Di ba maganda yun na pumasok ka sa isang relationship, nagpaligaw ka naman, di ba nagpaligaw ka naman? Tapos niligawan mo naman siya. Gentlemen, kapag naligaw ka, ano ba talaga ang balak mo dyan? Bigyan ng regalo? Tatabayan! Di ba? Ikaw, tinanggap mo yan bilang suitor mo, ano mo balak mo dyan? Tumanggap ng lahat ng naibibigay niya? Maghihirap yan! Di ba? Kailangan i-define. Yes, I know. Ito rin yung sinasabi namin sa mga nagsasabi sa amin, nalapit sa amin, di ba? Nalapit sa amin, Teacher Myra, Kuya Rab, o Ate Myra, gusto na namin magsabi sa inyo na kami dalawa na kasi, tapos sinabudyan po ako ng gantong date, tapos kami dalawa na po yun. Well, hindi tayo, kaya, bagay naman kayo, pero ako sabi ko siya, eto, kinig ka sa akin. Yung buhay mag-asawa at saka yung buhay mag-girlfriend, mag-boyfriend, magkaiba yun. Mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo simula last week. I don't know how long you will run through this kind of relationship, pero along the way, pwede kayo mag-break. Naniniwala ka ba sa akin? Umiikot yung mata nila. Oo nga, ano? Talaga tama yun eh. Tamang understanding yun eh. Kasi yung being in a boy and girl relationship, doon kayo nagkakaroon ng pagkakaintindihan yung sinasabi kanina ni Menjo na hindi, hindi compatible. Doon nakikita yun. So bigyan mo ng leeway yun. At least hindi pa kayo kinasal. Di ba? Hindi yung wala na. Ang dami-dami na nangyari sa inyo. Meron na kayo, nakapag-invest na kayo sa sarili ninyong bahay, sa mga asakay ninyo. Tapos bigla nyo sinabi na, ay, wala na. Hindi ko na siya mahal. Kaya, nagiging part sila ng statistics. Nabilanggit kanina niya. Alam mo yun, parang, so, kailangan liwanagin yun. Look at this. Ito yung sinasabi ninyo kasi, yung situationship. Ito yung mga panganib ng situationship. And if you now believe that you are in this chaotic type of relationship, hindi nga chaotic eh, parang wala na. Because in situationship, there's no accountability, yes or no? Yes. Lakasan nyo! Yes! Galit ako eh. Tama ba? Walang accountability kasi hindi nyo maalam eh. Tama ba? Next, sa situationship, unclear expectation, hindi ka makapag-demand. Di ba? Kaya yung iba, okay, walang demand. Walang demand kasi walang expectation. Excuse me, pero ang babaw nyo ha? Ang babaw nyo, pumapasok kayo sa relationship na walang accountability, walang expectation, tapos undefined ng mga boundaries, kahit saan pwede ka niyang dalhin, kahit ano pwede niyang gawin, di ba? Undefined. Bakit? Bakit mo kanina niyan? Bakit? Ano ba kita? Tapos gusto mo sumagot, wala nga pala. See? Ito yung pinapakain sa atin na society natin eh, di ba? Ito yun eh. Tapos ikaw kahit situation, maayos ka. Ito ba? One is hoping while the other is comfortable without having it. If you are the one hoping, kawawa ka. If you are the one hoping, kawawa ka. Ulitin ko. If you are the one hoping, magising ka. So, let's discern for... Ano yun? Kanina? Clarity dapat maliwanag. Clarity is key when it comes to relationship. Another set of truths. Sabi dyan,
situationship over time can lead to overthinking. Talaga yan, totoo yan. Di ba? Nagkabaliw-baliw ka na, di mo alam kung saan mo dadalhin sarili mo. Eh paano? On the onset, you fail to DDR. You fail to define. Sino ka sa relationship? Ano ka sa relationship? O, baka magising ka na lang sa katotohanan na ang treatment pala niya sa'yo, sugar mommy. Or sugar daddy. Paano hindi mo i-define? Ano mo ba ako? Di ba parang ganun? No? Okay, over time, it can lead to overthinking and ano sabi dyan? Insecurity. Lagay na kayo sa self. Oh, gusto mo pa? Gusto mo pa? Kung ako sa'yo ngayon, kunin mo yung cellphone mo. Makipaghiwalay ka na dyan. Ay, sandali lang. Hindi ka pala makapaghiwalay kasi wala namang kayo eh. Kita mo na? Kita mo na? Hindi kayo pwede maghiwalay. In the first place, wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Magalit kita sa akin. Alam mo kung dati kayo yung flag ni Noah, marami sa inyo hindi makakasakay. Puro kayo single. Ang tagal nyo bago na next! Di ba? Uy, ano lang yun, biro lang yun, baka magpakasal kayo bukas. Ayan. So, ganito lang ako. Ganito lang talaga ako. I just feel the importance of talaga talking to you as a father. Ay, nako. Wala lang din dalawang anak ko eh. Wala dito. Alam nyo, meron isang kwento na ang kinalabasan ng kwento ay ito, Bopia. Meron isang baker, panadero, nag-bake siya ng tinapay. Tinikman niya yung binake niyang tinapay. Sabi niya, lasang hopya. At simula noon, tinawag na niyang hopya. Yan ang alamat ng hopya. Alam niyo yan ang alamat ng hopya. Tapos, gagawin natin pag nakita niyo yung word na kulay yellow, kayo ang magbabasa. Pag yung word kulay white, kayo ang magbabasa. Okay, let's try. Ready? Go. Mabilis, malakas ha. Ready, go. Mabuti. Galing. Ulit. Ready, go. Mabuti. Kopya. Kaibigan. Picturean nyo. Isa. Tapos, i-post ninyo. Di ka ba naigit sa hopya? Pwede ba? Okay, let's start it. Part 1 pa lang to. Sabi dyan, look for, ayan na sa discernment, look for someone who consistently communicates his or her intentions. Tama lang yan, di ba? Hindi yan kakulitan. Hindi ka, kahit hindi ka nagtatanong, sinasabi niya sa'yo, gusto talaga kitang gawing mami ng mga magiging anak ko. Magkakabilang tayo sa jeep, mamaya. At least, clarity is key. Nag-check lang siya ng papel mo, di ba? Connected by. May what? Respect boundaries. Look for someone who can and who will respect your boundaries. Clear, di ba? Look for someone who is truthful and who values transparency. Walang tinatago. Grabe, ano pa lang tayo? Discern clarity pa lang tayo. And ito, bottom line for point number 1. Sabi lang, clarity may feel risky. Tama, di ba? Yung asking for clarity may feel very risky, but it prevents unnecessary pain in the long run. Dito ka na, di ba? Dito ka na. At tawag dito, siguraduhin mo na ngayon, yung pagiging sigurista, dito mo i-apply. Dito mo i-apply. It will prevent you from unnecessary pain in the long run. So, discern clarity over ambiguity or may isang word na nakita ko na okay. Number 2. Yan. Number 2 tayo. Discern courage over fear-driven guarding. Ito yung exact opposite ng isa, pero hindi naman talaga yung opposite nun. Pero dito, yung masyado ka namang maingat. Yung lahat ng lumalapit sa'yo,
wala, may suspecha ka, di ba? Meron kang wall sa parang, kung babae ka lahat, politiko ka, ano, ano bang pakay mo sa akin? Rider lang pala, pero parcel, lahat na lang. Bakit ito tumatak sa utang na Okay, let's read the verse. Para naman mas biblical tayo. Let's read. Suppose one of you, ready? Read. Suppose one of you wants to build a tower. Only first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it. For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will Ridicule you, say, this person began to build and wasn't able to finish. Okay, hiniram ko lang itong part ng parable ni Jesus kasi nung ginamit niya itong parable na ito, ginamit niya ito to teach all about discipleship. Sabi niya, ito yung price to pay for discipleship. And it's also true. Kaya din natin gamitin ito. There's always a price to pay in entering into a relationship. Kailangan nakukompute mo siya, di ba? Kanina, clarity ngayon naman dito, huwag kang matakot. Pero kailangan meron kang nakikita, kino-compute is this, anong tawag doon? Worth it ba itong gagawin ko ito? Mag-spend ako ng half day, ng 3 hours, 2 hours sa kanya, mag-uubos ako ng load ko para sa kanya, worth it ba? There's always a price to pay if you want to experience long-lasting, God-driven relationship. Are you willing to pay the price? What if the price to pay is righteousness? What if the price to pay is, yun nga, clarity? What if the price to pay is, tawag ito, yung susundin mo kung ano ang gusto ni Lord at kung ano yung hindi yung gusto mo lang. Diba? Sabi lang, kukumpinin mo muna bago ka magpatayo ng isang tower para malaman mo kung ano yung ganansya mo, kung ano yung mawawala sa'yo. Ganun din. Diba? Very risky. Yun nga lang, kaya nang niligawan ako ni Ate Myra din doon. Na-compute na talaga yung cost. At hindi siya lugi. Ate Myra, tiyagawanan ka nila. Hindi ko lang joke yun, hindi siya na-open doon. Diba? Hindi niya na-open. Guard your heart, sabi ng verse. Guard your heart above all else, for it determines the course of. Diyan na nagaling yung diyan na nagaling yung lahat ng kasinungalingan. So, guard your heart. Kapag meron siyang mga, tinuturo natin sa LB. Ito yung mga red flag. Listen. Kapag meron kong sinabi, meron daw dalawang pinanggagalingan yung mga warnings. Kung hindi sa best friend, sa mami. Well, sabi ng best friend mo, sigurado ka na ba dyan? Ako sabi mo, kahit na, mabango mo siya. Para sigurado ko, tapos, bahala ka, pag-uwi mo sa bahay mo, same, kung sinabi sa'yo ng nanay mo, anak, sigurado ka na ba dyan? Diba? Pero siya yung tibok ng puso mo pero ang warning sa akin talaga ng Bible ay guard your heart. Well, samahan daw naman yan, samahan ng discernment. Ano yung pinapa-discern sa atin ngayon? Number 1 is discern clarity. Pangalawa, discern courage. Yung mga boys, kaming mga boys, ako hindi ko na-experience so, ewan ko kung hindi ba dyan. Yung parang tumapang, kailangan uminom. Diba? Tapos, naamoy ka nung iligaw, I discern courage. Tumatapang ka kasi nakakainom pero pag hindi ka naman, pagka sober ka, hindi mo naman magawa. Di ba naman, di ba? Ngayon, kung talagang hindi mo mapakawalan to, kung talagang iniisip mo talaga na hindi pwedeng hindi siya maging akin, sinabi na sa akin ni Lord. Sinabi na sa'yo ni Lord. Alam mo, huwag kang matakot because there is no fear in love, but perfect love casts. Kaya Jason,
Nag-iisip sila kung si DJ sana. Kaya, lapit lang, di ba? Kung sigurado ka naman talaga, pinag-frame mo yan, di ba? Hindi naman tumulog, hindi naman kumitlan. Kung nag-pray ka, ano, di ba? So, discern courage. Ano yung ibig sabihin ng courage dito? Yung courage na to ay, ito naman ito. It's not reckless obedience, it is faithful trust in God's love. Yung hindi ka naman, hindi ka magiging crush. Yeah? Yung, hey girl, or, what am I watching? English na ba? Ano ba? Tired naman talaga? Hindi naman gano'n. Maligaw ka naman ng tama. Unang Pinoy ka eh. Pero hindi siya yung reckless. Ang ganda na din ang pagkakagawa ng statement. It's, if you really trust God, and if you are really sure na ang nararamdaman mo talaga ay pagsinta, yan, pag-ibig talaga para sa kanya, ipahayag mo. Babasted ka naman niya kung babasted ka eh. Di ba? At least, nalaman niya, mahal mo siya. Busted ka naman. Eh para sa kanya, yung pagbabasted sa'yo, clarity yun eh. O, di ba? Yan. Well, when it comes to discerning courage, look for someone who is willing to be vulnerable. Tapang, di ba? Look for someone who guards his or her heart with wisdom. Yung hindi nakikinig lang kung kanina hindi nag-YouTube kung paano naligaw. Hindi nakikinig sa TikTok para lang makapag... Alam mo yun, And, ano pa nakalagay dyan? Meron pa. So, look for someone who doesn't avoid conflicts but close in. Yeah. Huwag kayong maniniwala na kapag nagkaroon kayo na may natutuwa ko sa inyo, nag-picture kayo ng slides. Tapos papaprint niya, di ba? Kayong maniniwala na kapag ano na yung kailangan hindi kayo mag-away, kailangan ng disagreements. Well, doon kayo napapanis, doon kayo nadugugin yung relationship. Yan. Hindi ako mahihiya sa inyo na kami ni Ate Mayon. Marami beses na rin kami nag-away. Ako pag nag-aaway kami, ang way out ko ay magmotor papuntang night market. Doon ako mag-spend ng oras, hindi ng pera. Oh. Tapos pagbalik ko, medyo malamig na yung ulo ko. Pero, may sinasabi ko, Brad. So, discern clarity, discern courage. Now, yung courage na to, kailangan natin to. Kailangan din ba ng mga ladies na maging matapang? Yes, kailangan na rin maging matapang. Alam mo, ang dami mo nang pinanampas. Oh, di ba? Takot na takot eh. Takot na pumasok sa hindi ka naman papasok sa alanganin eh. Marami ka namang friends. Marami ka namang guards. Marami ka namang tatay at nanay sa church. Hindi ka maliligaw. Aalagaan ka. Diba? Ngayon, pagka pumunta ka church na meron mong kasama bago sa mata namin, talagang hindi kami magpapakita sa iyo ng titingnan na kasama siya. Ilapit mo yan sa amin, ipakilala mo sa amin yan, kami ang kikilatis dyan. Diba? We are family, di ba? Mga anak namin kayo. Huwag kayong mahiya kapag lumapit kayo sa amin na meron kayong kasama, tapos ang unang-unang mukha na nakita ninyo sa CCF ay si Manong Jeff. Alam na yung mga smile ni Manong Jeff. Huwag kayong magpadala doon. We are just excited. Di ba? We're just excited. Alam mo sabi ng Bible? Go ahead and multiply. Hindi yun. Talagang hindi kayong lahat, lahat kayo ay hindi kayo gifted ng gift of celibacy. Hindi wala. Gusto ni Lord na ma-enjoy ninyo ang married life. Gusto ng Panginoon. Well, kung meron talaga dito, sigurado ka, ayaw mo namang banggain yun. Kasi it's also a gift. Yung na maging silid ba? Yung gift of celibacy, meron naman din talaga. Pag-aralan nyo na. Baka mamaya pinipilit mo yung sarili mo eh. Pinipilit mo yung sarili mo.
Pero may nakalaan pala sa'yo. Kailangan din ng mga babae na maging matapang. Tapusin na natin to. Lasal. Discern, self-giving love over self-protecting comfort. Meron na bang nagbabangga dun sa mga points natin? Hindi wala pa eh. Diba? Wala pa nagbabangga. Discern, self-giving love over self-protecting comfort. Meron siyang verse na nilagay dito, pero bakit ayaw mo? Check. Ito. Everybody, let's read. Really go. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others is better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take the interest of others. But You must have the same attitude that Christ has. But and if we will go back to Pastor Peter's definition of true love, what is true love? True love is unconditional commitment towards imperfect people, That seeks. dapat nilagay ko pala yun dito. That seek His Seek for his or her highest good that often requires sacrifice. Grabe yun, si Lord yun. Kaya pinapag-discern sa akin yun, ito bang i-entertain ko kaya ay willing kaya ito maging selfless para lang matters of love. Kasi si Lord ganun yung maging example sa atin. Di ba? Kaya marami rin mga tao ngayon na they jump from one relationship to another. Kasi hindi nila na-experience yung tinatawag na unconditional love na dinidiscuss natin ngayon. What is true love? Unconditional commitment towards imperfect people, seeking for His highest good, and often requires sacrifice. Kapag hindi tayo or siya willing na maging selfless na katulad nito, mukhang ikaw lang yung magbibigay dito, hindi balance yung pangka. Pero mamaya may komento ako sa inyo. Another verse para dito. Love does not be rude. Hindi siya rude. Does not seek its own. Diba? Not provoke and doesn't think either. Ito yung nangyayari sa paligid natin ngayon. Kaya yung sinasabi ko kayo na we jump from one relationship to another only to experience the same pain dahil hindi ka hindi ka naman ingat, sinasaktan mo na ngayon, hindi na mga tao, hindi na mga lalaki, hindi na mga babae ang nananakit sa'yo. Now you are causing harm to yourself na pinagkakampasan mo na yung sarili mo kung saan because wala ka ng tiwala sa mga tao sa paligid. Diba? And sad to say, ito rin ang rason kung bakit napakaraming tao ngayon na ayaw ng subukan, hindi lang subukan, ayaw na i-entertain yung gift of marriage. Nandun na lang sila. Nakontento na sila ron sa may nagpapasaya sa kanila, meron silang pinapasaya, may pamilya na sila, but outside the bounds of marriage. And they call it family. Well, they are producing illegitimate children. Para sa family code, ewan ko kung dinify na nila ngayon as family. Pero, biblically speaking, hindi ganun eh. Alam mo kung bakit maraming nagkakagano'n ngayon? Una, takot. Kanina, di ba? Pinag-usapan natin, point number 1, they fail to learn courage. Pangalawa, ito. Yung mga ipinagsaksakan nila yung sarili nila sa mga taong ayaw mag-sacrifice. Gusto lang nila happy moment, happy-go-lucky. Wala silang intention to commit to a person. Look at this, nakakalungkot na mga figures. Cohabitation in the Philippines. Gundaan ba yung mga figures mo kanina?
Gano'n kadami? Ano yung year? 15 to 29 are living together with their partners as if married. Married. 15 years old to 29 yan. Tapos 1993, 5% to 1999, lumaki sila na 19%. Kasi na 2024, alam mo, ito yung nangyayari ngayon sa society. Sasabihin ng mga nakapaligod sa atin, well, normal na naman yan. Kung ang ibig kong sabihin sa salitang normal ay maraming gumagawa, baka tama ka. Pero kung ang ibig kong sabihin sa salitang normal ay you want the Bible or God to give into your capricious mindset, no, it will not happen. Hindi yun yung normal. Maraming normal pero hindi banal. Ang sinasabi ng pastor namin dati, natatandaan ko to. Kahit gawin pa nilang normal ang abortion, hindi tatanggapin ng Bible yan. Kahit gawin nilang normal yung cohabitation, hindi banal yan. Diba? Hindi yan tatanggapin ng Bible. Look at this. Another fewer weddings, more cohabitations. No? Filipino families are changing and the numbers growing. Ano yung number? Ano yung number? Look at this. Ayan pala yung number. Ayan. Number of children outside marriage. Parehas blue. Births from couples in formal union. So, nasan yung kasal dyan? Pati ako na dito. Nasan yung kasal? Tingnan natin ha. Tingnan natin. Uy! Parang awan nyo ng mga kapatid. Ladies and gentlemen, huwag na kayong bumilang sa statistics. Kaya kami nagkakagalito sa harap din ngayon. Diba? Kaya ako sumulat ng script para sa inyo. Tapos umuwi kayo dito na wala kayong balak na magpakatigaw pagkatapos yung marinig dito. Magbabalik ka rin dito. Alam mo kapag kayo babalik ka na dito for counseling, tatanggapin ka naman namin. Kahit umiyak ka pa sa amin. Pero at the back of our mind, hindi yung kinounsel namin na. Teka, pag-pray ka namin. Ulit ko na sa wala. Pero naiintindihan ninyo. Kung dapat masakit para sa inyo to eh. Yes, painful. Ito yung picture ng society natin ngayon. Diba? Wala nang matapang. Diba? Wala nang selfless. Lahat na lang pakabig. Ayaw nang magbigay. Yeah. Self-giving love moves toward responsibility. Dapat pala hinahilit yung responsibility, diba? And not run away from it. Self-giving love. Si Jesus ganun. Diba? To the point of death, even death on the cross. Pag tinanong mo si Jesus, gaano mo kami kamahal? Sabihin sa'yo ni Lord, walang words ganito. Sabihin sa'yo. Cross. Ano kita naman? Kamahal. Hindi ko iniisip yung status ko. Hindi ko iniisip na meron akong magandang place sa heaven. I went down because I love you. Actually, naging willing siya na ibigay yung sarili niya sa atin. And that is selfless love, di ba? The willingness of loving towards imperfect wrath, towards imperfect Jason. Huwag mo sabihin perfect towards imperfect you. Tapos that often requires, meron pa he's always hoping for your highest good. Kahit na mamatay siya. And it requires for him to sacrifice. Ganun si Lord. When you are discerning as this, does he, malapit ito matapos, does he love Jesus more than me? Hindi yung masagot niyo kanina, di ba? Hindi yung masagot niyo, nakakatawa yung masagot niyo kanina. Is his or her character proven? Alam mo yun? Di ba parang nakakita ka lang ng mga bagong gawin ka, di ba? Parang in-associate mo na sa character. Uy, bago yung sapatos, mabait yan. Uy, mabago, maganda mo man tayo.
walk with God or compromise it? Di ba magandang tanong to, di ba? Kapag kayo nandoon ka na. Or kapag nasa relationship ka na, are we moving towards God's purpose or just simply to each other? Well, sweet na sweet kayong dalawa. Sweet na sweet kayong dalawa. Natutuwa mo ba si Lord sa inyo? Di ba? What is God saying through the scripture? What is God saying about and people's counsel? For peace. For tonight, ano yung mga natapos-usapan natin ngayon? Ay, sorry. Ano yung pag-usapan natin? Apat na mga bagay. Apat sa mga bagay. Tatlo lang pala. Discern clarity, yes. Discern courage, yes. Discern self-giving towards people. Pero sabi niya, understanding. Yan. Punta lang ako dun sa pinost ko na Facebook. Sabi niya, ano ba yung pinost ko sa Facebook? Sabi niya, understanding. May kwento siya. Meron daw isang high school na, senior high school na bata na lumapit sa mami niya. Sabi niya dun sa mami niya, Mommy, I think I found the one. I found the one in the church. He serves in the ministry. No, tawag dito is godly. Tawag dito, he has his own Bible, sabi ng babae. Tapos, marami siyang memorize na verses. I think he's a real Christian and I think he's the one for me. Sabi ng mami niya sa kanya, no, it's not the one for you. Sabi ng mami niya, ikaw, mami mo nakakakilala sa'yo, di ba? Ano yun? Tawag ito, real talk yun. Di ba? Ni-real talk ang nanay mo. Yun, yung mabait na lalaki. Hindi siya para sa'yo. Di ba? Tapos ang statement na niniwan ni Stalin sa preaching. Are you the person that the person you are looking for is looking for? Nasundan nyo? Diba? Are you the person that the person you are looking for is looking for? You are looking for a godly person. Are you godly? You are looking for a person who knows who knows money. Di ba? Alam niyo, paggawa ng pera, pag-iingat ng pera. Are you the same person? You are looking for the right one. Are you the right one? Ulitin ko po. Are you the person that the person you are looking for is looking for? Boom! What? Mahal. So, let's discern clarity. And to end with this, let me show you the picture of my tatay at saka nanay ko. This tatay ng February. Nanay ko yan at saka tatay ko yan. Alam mo when we were growing up, 13, 14, 15 years ago, ganun mga age. Minsan, umuwi ako sa bahay, yung nanay ko nasa wala kaming couch sa bahay, maliit na yung bahay namin. Pero yung sahig namin, daling malinis. Pwede matulog doon, pwede humigat doon, kami kumakain. One time, pagdating ko sa bahay, galing ng school, kita ko yung nanay ko na doon, umiiyak ko. Dito ko dito. Ginagawa niya ng last na niya. Ang hindi ko sabihin, binubog siya ng tatay ko. Yung tatay ko na bumubuhat ng kamayon para sa hindi siya perfect husband. Now, if you will ask, was he a good provider? Not really. Sabi niya nga sa amin nung magka-college kami ng ate ko, gusto niyo pag mag-aral? Sabi ko, of course, ang sagot namin ng ate ko, no. Yes! Alam mo sabi niya sa amin, magtrabaho kayo. Sabi niya tayo, ang galing na tayo. Now, nasa 78 years old na siya sa September. Tapos ngayon, nakita ng pandinig niya, kaya bilang kausapin niya natin. Tapos itong eksena to, dadalahin namin yung tatay ko sa galing na kami ng hospital, ngayon kukunin siya ng kapatid ko. Yung nanay ko, na for the longest time, pinagsasalita ng masama, nakahampas, nasusuntok, pinagbabantaan. Yung nanay ko, siya yung naghahanda ng gamit ng tatay ko. Tapos ang sweet-sweet na tatay ko, pinicture ko. Tapos, umiiyak ako habang pinicture ko sila. At nakikinig ako sa conversation. Yung ganyang conversation. Tapos, sabi ng tatay ko,
Alam nyo, papasalamat talaga ako sa lahat ng ginagawa niyo sa akin. Sabihin mo kay Ana mo, ate ko yun. Sabihin mo kay Ana mo, salamat. Salamat, sabi niyo sa nanay ko. First time ko narinig ko ng pasalamat ng ate ko sa lahat ng ginagawa niyo. Tapos, sabi niya, salamat, hindi dahil sa inyo, baka, pero sa totoo gusto niya naman mamatay. Pero alam niyo yung gantong eksena, sabi ko, yung talagang selfless love, bumabasag talaga ng pusong bato yan. Ganun ko nakita to eh. Alam mo yung nanay mo, marami ng panahon niya na, marami ng pagkakataon na pwede niyang iwanan yan. Yan. Pwede niyang iwanan yung tatay mo. Pero alam mo, sa panahon na to, dyan sa February niya, nakita ko kung bakit hindi niya yun yung nandoon sila sa January 7 na kinasal sila. Yan yung pinagsumpa nila na for better or for in sickness and in health. Ngayon, yung tatay ko medyo mahina na pero nandoon siya ngayon. At ngayon, naramdaman ng tatay ko yung lahat ng ginagawa ng mga tao sa paligid niya. At ang sabi niya, salamat. Sabi, ang ganda ng kwento ng mga magulang ko, no? Sabi, no? Hindi ako proud kung sa mga kung paano ako lumaki. Pero nung nakita ko, sabi ko, wow, it really matters. When you know how to love at condition. So, I will end with this picture. Yan lang yung gusto ko how I want to end our discussion. But for now, I want to close it pray. Mamaya naman kasi mag-pray kayo sa mga small groups. Pero, do not look at it as parang this is another lesson naman na pwede mong kalimutan. Yes, totoo, pwede mo siya kalimutan. Pero sayang. Or this is just another series that will, again, the love series, aabot na naman ito ng March, April, May. Wow, huwag mo sana masaya. But for us, we will not get tired of communicating the truth about loving. Di kami. Punta lang kayo dito. Kung kailangan mong umiyak, marami kayong pwedeng maiiyak dito ng mga ate at kuya ninyo. We will listen to you. And we will offer what? Prayer. So, shall we pray? Ngayon, what a big challenge in front of us this evening. For the longest time, Panginoon, we've been listening to different kinds of messages po, Panginoon. Challenge after challenge. Pero po, Panginoon, again, gusto po namin mag-grow. And in growing, Panginoon, we want to experience positive growth. Because growth is inevitable. Pwede kaming tumanda and mag-grow, pero pwede pa-atras din, Panginoon. Regress. Growing negatively, Panginoon, it's not your plan for us. But your plan for us, Lord, is for us to increase in wisdom and in life. For sure, Lord, kapag tumanda na kami, there will be children, there will be people, Panginoon, who will look up to us. And we want to show them, Panginoon, a good example of how Christians, of how your followers live a life of surrender, of loving, of discerning, Panginoon, and self-surrender. So, Panginoon, for tonight, we lift it up unto you, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakamali namin, sa lahat ng mga panahon, Lord, na naging weak kami, duwag kami, Panginoon. Panginoon, thank you for second chance. Actually, Lord, thank you for many chances. And Lord, we will end our talk tonight, my talk tonight, Panginoon, with high hopes that you are willing and you are able, Panginoon, to bring us out of those regrets, Panginoon, regretful past, Panginoon. So, Panginoon, extend our learning and wisdom as we will go on up in our small groups. It is our prayer. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Thank you for listening. God bless you all. Pwede bang tawagin si Kuya Jeff to pray for Kuya? You're full of surprises. Pray. Yes, Heavenly Father, we thank you for using our brother
like his testimony, O Lord. We pray that this message will be in our hearts, that that we apply the sarili behavior. Yes, we thank you again for using Emmanuel. Continue to bless him. In Jesus' name we pray. Thank you. Alright. Thank you so much. Yun po ang ating message. So, ate, tatanungin kita, anong highlight mo tonight? Ano bang tumatakas sa'yo sa mga lessons na yun? Natatawa kasi ako may naisip ako eh. Celibacy. Okay, kasali na rin yun. Pero dahil dyan sa celibacy na yan, doon ako sa guard your heart. Yan, nasubrahan.